So magandang araw sa ating lahat mga kapatid. So andito naman tayo ngayon sa ating YouTube channel sa Katolikong Walay Simba-Simba KBL. So ngayon mga kapatid, may papakita ko sa inyo na video na isang pastor na inaresto ng pulis na pagdating sa kanyang investigasyon o interview ay nagsisinungaling pa, no? May pastor din pala na sinungaling, no? So mga kapatid, bago tayo mag-umpisa sa ating topic ay subscribe naman sa ating YouTube channel sa Katolikong Walay Simba-Simba KBL at i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. So mga kapatid, at wag din ninyong kalimutan, mga kapatid, wag din ninyong kalimutan ang mag-follow sa ating Facebook page sa Katolikong Walay Simba-Simba KBL. So ngayon mga kapatid, umpisahan natin ngayon dito sa video ito kung ano ang masasabi ninyo sa pastor na ito, kung nagsisinungaling ba ito o hindi sa harapan ng social media o sa mainstream media. Ng balitaan sa pastor na inaresto dahil umano sa pangahalay sa isang menor de edad na babae sa Caloocan. Pero giit ni pastor, hindi niya alam na bata pa pala ang biktima na karelasyon niya rin daw. Magbabalita si Dave Abuel. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ng mga pulis Maynila ang pastor na ito dahil sa umunay pangahalay sa isang babaeng miyembro ng kanilang sekta sa Caloocan. Ang siste, minor de edad pa lang daw ang biktima ng una itong abusuhin ni Pastor Mike Moreno noong 2019. Yung una, mga panghihipo lang. Tapos meron daw pagkakataon na nagigising na lang siya na nakaubad siya. Parang meron daw siyang parang pinapakain o pinainom sa kanya. Tapos parang nawalan siya ng malay. Ayun nga. Pero meron namang pagkakataon na yung mga ilang beses daw itong nagawang pangahalay na kung saan meron naman siyang malay tao. Aminado naman ng pastor na may nangyari sa kanila ng biktima. Pero depensa niya, may secret relationship sila na tumagal daw ng higit 2 buwan. Hindi rin daw niya alam na minor de edad ang biktima. Nalaman ko po, huli na po. Kaya po ako lumayo, ako po umiwas na. Kwento ng suspect, naging malapit daw sila nang magsimulang magkwento sa kanya ng mga problema sa buhay ang biktima. Itinanggi rin niya ang paratang na may pinaiinom siya sa biktima para makatulog. Isa lamang po ang pinanggagalingan ng aming tubig, yung mineral water din po na doon lahat po ay umiinom. Kung totoo po yun, lahat po sila ay ganon. Pero hindi po yun totoo. Posible naman daw na nagselos lang ang biktima kaya hinabla ang pastor. Nalaman daw kasi ng biktima na may komunikasyon pa rin ang pastor sa kanyang ex. Nahaharap sa mga kasong acts of lasciviousness at rape si Pastor Mike. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. So mga kapatid, no, kitang-kita naman natin no kung ano ang interview sa isang pastor na naghahalay ng minor de edad na babae na kanyang karelasyon. Sa tingin niyo ba nagsasabi ba ng totoo ang isang pastor? Na sinabi ng pastor na hindi daw niya alam na yung karelasyon niya na babae ay minor de edad pa. Pero para sa akin mga kaibigan, no, parang hindi ako maniwala sa sinasabi ng pastor na hindi niya alam na yung babae na karelasyon niya ay minor de edad pa. Kasi kung ako lang bilang isang lalaki, kung manligaw ka ng isang babae, posible naman yan kung hindi mo malaman kung ilang taon na yung babae na yan. No? Hindi lang yung edad ang malaman mo, kundi ang buong pamilya niya. Kahit ang tatay nga ng syuta ko, no, alam ko pa nga kung ilang taon na. O, ilan silang magkakapatid. Pero itong pastor, nagsisinungaling talaga. Sinabi niya na hindi na niya alam na minor de edad yun. Oh, klaro-klaro na nagsisinungaling siya. Yung pinaparata ng babae sa kanya na siya daw ay pinainom ng na para makatulog, ay masasabi din natin na parang nagsisinungaling lang yung babae upang may paratang siya sa pastor. Ngunit, aminado naman yung pastor na may nangyari sa kanila. Kahit na hindi na magparatang yung babae na may pinainom sa kanya na upang makatulog,
Kasi yung pastor mismo, umami na may nangyari sa kanila. No? Alam naman niya na minor de edad yun, bakit siya pumapatol sa bata, no? Sa babae na karelasyon niya. Dapat umiwas na siya kung ayaw niyang makulong. So mga kapatid, kahit na ano pang gawin ni pastor, kahit ano pa yung mga depensa niya, ay hindi pa rin natin mapaniwalaan sapagkat siya ay nagsisinungaling din. Sabi niya, ay hindi daw niya alam na minor de edad. No? Posible naman yan, malaking kasinungalingan yan. Kung kayo ang tatanungin, sa tingin ba ninyo ay nagsasabi siya ng totoo? So mga kapatid, yun lang ang maikomento ko sa isang pastor na inaresto ng mga kapulisan. At thank you and God bless. At huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, comment at mag-follow sa ating Facebook page sa Katolikong Walang Sumusimba, Kiber. Thank you and God bless.